Sa latest ESPN Power Index, ito kasi yung paano i-compute at prediction ng chance ng isang team na makapasok sa playoffs. Tumaas ang percentage ng Golden State or chance ng Golden State sa 76% mula nang dumating si Jimmy Butler. Mas mataas sila ng 1% sa Minnesota at mas mataas naman sa Clippers ng nasa 5%. Sa kada mati-trade din si Butler sa isang team, pumapasok yun sa playoffs at nagkakaroon ng magandang run. Tulad ng sa Minnesota dati na nakabalik ulit sa postseason mula nang pumunta doon si Butler. Sa East Semifinals naman, ito yung pinakamagandang run ng Philadelphia nung nandun si Butler. Multiple conference finals at finals appearance din para sa Miami Heat. Puwera usog, mukhang hindi nagkamali ang Golden State sa pagkakatrade kay Butler kahit pa nagkaroon ng issue sa kanya sa Miami Heat management na sinasabing toxic na player. Isa lang din kasi ang proven dun. Kahit sinong star player ang isama mo kay Steph, nagiging maganda pa rin yung transition kumpara sa ibang mga star player sa NBA. Mapa-toxic man or hindi, nagiging compatible kay Steph. Ang Golden State din meron 12-3 record sa start ng season. Ito yung time na maganda yung nilalaro ni Buddy Hield. Sinunda naman nyo ng 3-12 record na doon nagkasunod-sunod pa yung ibang talo ng Warriors kaya bumagsak ng standing. Sa panalo nila sa Hornets, meron ngayon 31-27 record ang Warriors, number 8 sa standing. Kaagaw nila doon ang Clippers at Minnesota papuntang number 6. Lamang sila sa Minnesota sa series kaya isang panalo na lang para umakyat ng number 7 or itatabla lang ng Golden State yun. Pero sa Clippers, 0.5 game behind agad sila. Kailangan nila lumamang ng isang panalo. Yung dalawang teams pa na yun nagkakaroon ng mga losing streak kaya doon tumaas yung rate ng Golden State sa Power Index. Based pa kay Butler, kapag bumalik si Kuminga, magiging madali para sa kanila dahil athletic, kayang umiscore sa iba-ibang paraan, defensive player pa. Mapapadali ang game para sa kanya. Based naman kay Steve Kerr, si Butler ang perfect player para kopyahin ni Kuminga. Ang possible return date kasi ni Kuminga bago matapos yung road game schedule ng Golden State until March 7. Iniintay na lang kasi yung clearance mula sa medical team. Ang tanong nga lang doon kung magiging fit ba si Kuminga kasama si Butler sa Golden State. Dahil nung merong Wiggins ang Golden State, mas pinili siya bilang second player dito kay Steph kumpara kay Kuminga. Ngayon na meron legit second star na nakasama si Steph, mas papaboran pa rin ba si Jimmy Butler kumpara sa kanya? Based kasi sa interview ni Steve Kerr, nakita doon kung ano yung problema dito kay Kuminga kung bakit hindi siya mailagay sa starting unit talaga. Dahil ang sinabi ni Steve Kerr doon, si Butler ang perfect player para kopyahin ni Kuminga dahil hindi nagpapa-impress at maganda yung decision making. Kaya nga magtataka ka minsan, maganda yung nilalaro ni Kuminga, bigla siyang ibabangko dati. Ang pinagkaiba pa ni Butler dito kay Wiggins, si Tito Jimmy kapag walang topak, kaya maging leader, katulad ng ginawa niya sa Miami Heat. Kung magiging compatible silang dalawa, magiging malaki ang chance ng Golden State na lalong tumaas sa standing. Sa sinabi kasi ni Steve Kerr na si Butler, simple lang kung maglaro, hindi mawawala kay Kuminga ang magpa-impress dahil meron na siyang championship, ang hinahabol na lang talaga niya ngayon ay yung kontrata. Kaya nga dati malaki yung hinihingi niya, max contract. Committed pa rin naman kasi ang team na i-retain si Kuminga. Na kay Steph at Butler na nga lang yung kontrata or malaking part ng kontrata na hinihingi nitong si Kuminga. Pwede pa siyang babaan. Meron ding pagka Jalen Green itong si Kuminga or parang Butler na rin dati. Kapag start ng January, doon nagkakaroon ng mataas na average or nagkakaroon ng strong run. Sa mid-season hanggang katapusan ng regular season. Ganito kasi ang transition ni Jalen Green kada taon. Common kasing sasabihin na kopyahin yung style ng isang player pero mahirap kopyahin yung mentality ng player, lalo na yung sinabi ni Steve Kerr na pinapanood nilang dalawa ni Kuminga yung mga tapes ni Butler at pinoint out niyang merong simpleng play na ginagawa si Butler na fundamentals ang meron siya. Pero yung mentality na hindi kailangan maging impressive at kailangan maging effective, yun ang mahirap kopyahin dahil kailangan magparaya ng isang player dun.